Hello mga guys, welcome back to my channel, Just Automotive mga guys. Naikasalpak natin yung cylinder head ng ng Mirage. Tignan nyo mga guys, surplus po ito. Pero silipin nyo po yun, yung timing nya. Ito yung intake po nyan. Ito po yun, may guhit. Tapos yung exhaust, yan. Ito rin. Ang position ng camlog mga guys, ito parang sa lubong po niyan, parang punong baraso, sa lubong po niyan. Ito yung exhaust, ito yung intake. Punong baraso sila sa lubong. Parang letter A. Tapos mga guys, kung mapansin nyo po, hindi pa natin lininis to. Unas lang yan. Ganito po kasariwa yung ginawa natin sa surplus. Kung puntahan natin yung mga guys, yung luma, grabe. Balikan natin yon. Kasi mga guys, ito po dapat po pag-usapan natin dun sa luma para maiwasan nyo po yung ganong itsura. Okay? Ito guys. Kung pansin nyo mga guys, kaya nagpalit tayo ng buong cylinder head. Nagpa-compute tayo sa machine shop, yung parts, replacement pa sa Japan. Ang parts mga guys, valvula, tapos machine shop, ring insert, tapos ito camshaft, exhaust intake, tapos nito timing chain, timing guide, tensioner. Mas mahal po kaysa bibili tayo ng surplus. Kung nakita niyo sa mga guys yung surplus natin, napakalinis po So ito mga guys, ang naging kaso po nito, ito. Yeah. Sir, kumuha ka ng tubig. Kargaan natin tong kumuha ka ng tubig, lagyan mo ng tubig yung ito meron pa natitira. Tingnan mga guys pansinin niyo tong uno. Umiihi. Dito ay wala, bitak. Kumuha ka ng tubig. Kasi mga guys, ganito po yan. Kaya po nagbitak po yung yung valvula po, sobrang overheat po mga guys. Bakit po nag-overheat? Kasi po napalubutan na po ng putik, hindi na po makahinga yung makina. Yung ginawa nga natin nakaraan mga guys, yung Vios sa 2019 model, ganito rin po yun. Lilinis natin po yun. Ang dami nating nilagay po doon. Ay, ang dami nating tinanggal na, sabi ko nga po, baka abutin ng abutin ng 2 kilo yung tinanggal natin na ganyan. Sabi nga yung may-ari, parang parang saan daw lumublob, saan daw putikan lumublob. Yan yung mga guys, Kaya po nagkaganyan po nito, nag-overheat po ito. Itong dos, wala. Tres, wala puno ng tubig. Pero yung yung uno, yun. Loss compression na. Buti na nga mga guys, exhaust lang yung niya. Kasi kung intake po niyan, yan, pumuputok-putok po niyan, pwedeng masunog po kayo dyan kasi magbabackfire po yun. Yung apoy po napupunta sa intake, pwede pong masunog. Cause ng ng fire o kaya sunog. Yan mga guys, ulitin natin mga guys ito po kasi regular customer naman natin to kasi kaya lang ito po sa company yung nagpadala dito mga guys, regular customer natin yon. Simula nung nagkaroon siya ng sasakyan, meron siyang box type Lancer na customer natin. Anong model po yun? 1980s po yun, pero nakahawakan natin 1990s na po yun, 2000 ganon. Hindi ko na babanggitin yung pangalan para baka magalit. Hanggang ngayon, customer pa rin natin. Tapos ito po, sa company po nila ito. Galing La Union. Nung tinanong sa akin yung yung driver, Kuya Jess, ginawa mo pala yung Mirage. Oo, ginawa ko yun under chassis. Na-overheat namin. Sabi ko, dali nyo dito sa shop at check natin. Nung i-check natin, kinompression test natin mga guys. Kasi ang troubleshoot dito guys, yung ignition coil, pagpalitin nyo po, kung ganun pa rin,
yung heater, ano, yung kung wala po kayong compression test mga guys kunin nyo lang muna sa troubleshoot yung spark plug. Kung alam nyo hindi gumagana, halimbawa po ito hindi gumagana, yung spark plug po nito pagpalitin nyo po. Kung hindi po lumipat yung problema, yung ignition coil pagpalitin nyo po. Kung hindi lumipat yung problema, i-check nyo po yung ano, yung injector, pagpalitin nyo yung injector. Kung hindi pa rin lumipat yung problema, compression test na po. Kung hindi po nakabuo ng compression test, ayan, either piston ring, liner, or balbula. Ayan, ganun lang mga guys. Pero kung meron po kayong compression, salangan nyo agad ng compression para hindi kayo mapagod pa. Kung meron kayong compression test, salangan nyo na agad. Ngayon kung nakita nyo, di alam nyo natin yung ano, siya hatol natin dito. Pero yun lang po, yung mga wala pong ano, yung kulang pa sa experience, yung mga baguhan ng mga mekaniko, gustong matuto, ganun lang po mga guys. Pagpalitin nyo lang muna yung mga component dito. Spark plug, pagpalitin nyo. Ignition coil, pagpalitin nyo. Injector, pagpalitin nyo. Kung ganun pa rin po, compression test na po kayo. Ano, ganito mga guys, oh. Tapos mga guys, ulitin natin. Nagre-recommend ako sa mga change oil ngayon sa mga regular customer ko. Hindi ko na po napaabot ng ano, 5,000. Kasi mga guys, kung 5,000 po, dati po yung 5,000 kilometer, kukunin lang po natin ng ano yon, ng per hour tayo. Halimbawa po yung 5,000 kilometer po, kinukuha lang natin ng 10 hours o kaya 1 month. Ngayon mga guys, yung 5,000 kilometer, nakukuha na lang natin ng ano po niyan, ng 15 days. Kasi sa sobrang traffic po, yung langis po niya, nawawala po yung viscosity. Halimbawa po, sa Banawe, hanggang dito sa Antipolo from Banawe, nung walang traffic, 30 minutes, 45 minutes. Kung may traffic, 2 oras. O, di ba yung isa't kalating oras, napunta na po dun sa engine, yung takbo ng makina na hindi naman tumatakbo. Umaandar yung makina, nagagamit yung langis, lumulutong po niyan, naluluto, overheat, ganyan po kakalabasan. Yan, ganito. O, diba mga guys, ganun lang po. So boss, meron po tayo kasi habang ginagawa natin yung mga ganito, nanonood din tayo ng mga vlog, kanya-kanya kasi ano ito, version. Meron din nagsabi, ginamit mo naman daw yung makina o hindi, 6 months daw yung change oil nya. Kalukuhan nata yun. Kasi kung ginamit mo na hindi, parang sinisira mo na yung gamit mo. Kung 6 months ka nag-change oil, tapos pang grab mo, kawawa naman. Kasi ganun ang pagkaano niya pagka, sabi niya nga, dapat daw preventive maintenance. Pero nagbanggit din ng salita na, ginamit mo naman daw yung langis, o hindi, 6 months, kung full synthetic. Diba, hindi nag-isip yon. Sabi niya, kailangan natin ng, ng preventive maintenance, alagaan nyo. Pero binuntutan niya, sabi niya, ginamit mo man daw yung makina lang 6 basta every 6 months daw, ginamit mo man daw o hindi every 6 months kung full synthetic. Kaya sabi ko po dun sa may-ari ng ng BIOS, sabi ko nga po, pang grab wala ito, 2019 model, 101 na yung tinakbo niya, 101 na. Di nag-average siya ng ng 25,000 month yearly. Kasi kung 4 na taon, walang 25, yung 1 taon, 25, 2 taon, 50, 3 taon, 75. Kung 4 na taon, 100. Tama, nag-average siya ng 25,000 yearly. Magkano yung yearly yung adi niya? Paano kung sinunod mo yung every 6 months full synthetic? Lalong nasira yung makina. Kaya ganun siguro pagkaintindi yung yung customer natin. Kaya yon, isang aral sa atin 'to mga guys. Huwag niyo nang po paabutin ng ganito. Ganito mangyari. Magkano lang po yung change oil? Halimbawa po, meron 3 litro. Magkano per liter? Kung mineral oil, oil filter 250, labor 300. Ganun lang po mga guys. Ulitin natin. Alagaan nyo po yung yung makina nyo po sa change oil para hindi po mangyari ganito. Balikan ulit natin yung sinalpak natin na makina. Ayan mga guys, diba? Kung gaano kadumi po yun. Ganito naman kalinis to. Parang hindi, sabi nga yung customer kanina,
yung taga Nissan. Meron tayong customer kanina mga guys, taga Nissan. Nissan sumulong, nagpapalit ng clutch master, repair kit ng Hyundai Accent. Sabi niya, yes, parang bago ah. Ayun oh. Sabi ko sir, kakilala ko yung kinukuhanan ko ng surplus. Hindi tayo ipapahiya nun. Bigyan tayo ng ano, ng sariwa, pwede bang kilawin yan oh. Meron ba yung part number nyo? Oh. Diba? Kaya hanggang dito na lang tayo mga guys. Alagaan nyo yung makina nyo. For the next episode dito, under na ito. Tomorrow. Bye bye.